Naranasan niyo na bang ibigay ang lahat ng iyong lakas, talino, at oras para sa trabaho? Yung tipong kulang na lang ay doon ka na tumira sa opisina, para lang masigurong perpekto ang lahat. At pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, sa isang iglap, ikaw ang pagbibintangan sa isang kasalanang alam na alam mong hindi mo ginawa. Iyon mismo ang nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Nakatayo ako sa gitna ng malamig na conference room, pakiramdam ko ay unti-unting nauubos ang hangin sa aking baga. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa akin, mga matang dati puno ng paghanga, ngayon ay puno ng pagkadismaya. Malinaw na may kapabayaan sa panig ni Angela, sabi ng boses na gusto ko nang basagin. Ang boses ng boss ko, si Sir Kevin. Puno iyon ng peking pag-aalala, pero kung makikita niyo lang ang mga mata niya, nakita ko ang bahagyang kislap ng tagumpay. Ang ngiti na pilit niyang itinatago. Pakiramdam ko ay isang pader na salamin ang nakapalibot sa akin, at unti-unti itong bumibigay. Isang malaking system failure. Isang kliyenteng nagwawala. At ako ang itinuturong may kasalanan. Pero sa ilalim ng takot na lumalamon sa aking sistema, may ibang apoy na nagsimulang mag-alab. Isang galit na malamig at tahimik. Akala niya tapos na ang laban. Akala niya panalo na siya. Ang hindi niya alam, bago pa man niya sinimulan ang digmaang ito, natagpuan ko na ang sandatang wawasak sa kanya. At hawak-hawak ko ito ngayon. Bago dumating ang bagyong nagngangalang Kevin, ang buhay ko ay payapa. Ako si Angela, isang project manager sa Reyes Tech Solutions, isa sa mga pinakamalaking tech company sa bansa. 5 taon na ako dito, nagsimula bilang isang simpleng programmer, at bawat promosyon na nakuha ko ay pinaghirapan ko ng dugo at pawis. Ako ang tipo ng empleyado na unang dumarating at huling umuwi. Para sa akin, ang trabaho ay hindi lang basta pinagkukunan ng sweldo, ito ay isang patunay ng aking kakayahan. Lalo na't madalas, ang unang napapansin sa akin ay ang aking itsura. Maganda ka, Angela, madalas nilang sabihin. At sa isip ko, lagi kong idinadagdag, pero mas magaling ang utak ko. Kailangan kong doblehin ang sipag para patunayang hindi lang ako basta mukha. Ang kumpanya ay parang pangalawang pamilya. Ang aming opisina sa Makati ay laging abala, amoy bagong timplang kape, at puno ng mga diskusyon tungkol sa code at innovation. Higit sa lahat, iginagalang ko ang founder, si Mr. Horacio Reyes Sr. Isa siyang alamat. Striktong-striko pero patas. Hindi niya tinitingnan ang itsura o pinanggalingan mo, ang tinitingnan niya ay resulta. At dahil doon, namayagpag ako. Ang sweldo ko ang bumubuhay sa pamilya ko sa probinsya. Ako ang nagpapaaral sa bunsong kapatid ko at tumutulong sa gamot ng nanay ko. Kaya naman ang trabahong ito ay sagrado para sa akin. Ang bawat araw ay isang biyayang ipinagpapasalamat ko. Kontento na ako. Masaya. Panatag. Hanggang sa isang Lunes ng umaga, isang email ang bumago sa lahat. Isang anunsyo na may bago kaming department head. Ang nag-iisang anak at tagapagmana, si Kevin Reyes Jr. Ang pagdating ni Kevin sa departamento ay parang isang magarbong pelikula. Matikas, nakabihis ng mamahaling suite, at ang pabango niyang amoy mayaman ay naiiwan sa bawat hallway na kanyang dinadaanan. Marunong siyang humiti, marunong siyang makipag-usap. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi tama. Isang uri ng ngiti na hindi umaabot sa mata. Ikaw pala si Angela, sabi niya sa unang araw niya, habang nakatayo sa harap ng cubicle ko. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa, na para bang isa akong produkto na kanyang sinusuri. Totoo nga ang chismis. Sayang, kung hindi ka lang sa tech na punta, pwede ka ng artista. Nagpantig ang tenga ko, pero pinilit kong ngumiti. Salamat po, sir. Pero masaya po ako sa ginagawa ko. Iyon ang simula. Ang mga papuri niya ay laging may kasamang lason. Ang galing ng presentation mo, Angela. Proof that you can have brains and beauty, sasabihin niya sa harap ng lahat, na para bang isang pambihirang bagay na ang isang magandang babae ay maging matalino. Nagsimula siyang umupo sa mga brainstorming sessions namin. Kapag may maganda akong ideya, tatango lang siya. Pero sa oras na ipresenta sa management, sasabihin niya, as I've conceptualized. At ilalatag niya ang ideya ko na parang sa kanya. Sinubukan kong magsalita minsan, pero pinutol niya ako, yes, Angela helped me flesh out the details. Good job.
Ginawa niya akong assistant sa sarili kong konsepto. Ang pinakamasama ay ang paraan niya ng paghawak sa akin. Isang topic sa balikat na masyadong matagal. Isang pagdikit ng kamay kapag may itinuturo sa screen ng computer ko. Mga maliliit na bagay na mahirap ireklamo, pero sapat na para maramdaman mong binabastos ka. Ang profesional na espasyo ko ay unti-unti niyang sinisira. Ang dating masayang opisina ay naging isang lugar na puno ng tensyon at pagkukunwari. Alam kong may mas malala pang darating. At hindi nga ako nagkamali. Ang maliliit na lason ay naging isang tunay na kamandag. Sinimulan niya ang isang laro ng isipan na unti-unting sumira sa aking kumpiyansa. Magbibigay siya ng utos sa akin ng harapan. Angela, unahin mo ang Project Zeta. Urgent yan. Kaya't ibubuhos ko ang oras ko doon. Pagkatapos, sa team meeting, tatanungin niya, kumusta na ang Project Alpha? Iyon dapat ang priority natin. Bakit hindi pa tapos? Pero sir, sabi niyo po unahin ko ang Zeta. Titingin siya sa akin, kunwari nag-aalala. Really? I think you misunderstood. Ang sabi ko, i-assess mo ang Zeta, pero huwag pabayaan ang Alpha. We need better time management, Angela. At sa isang iglap, ako ang naging pabaya. Ako ang naging palpak. Dahil dito, sinimulan kong idokumento ang lahat. Bawat usapan, sinusundan ko ng email. Hi Sir Kevin, confirming our discussion earlier. Pero mas tuso siya. Ang mga sagot niya ay laging malabo at may dalawang kahulugan. Noted. Proceed as you see fit. Mga sagot na walang pananagutan. Nagsimula akong magkaroon ng anxiety. Sa gabi, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong binabasa ang mga email, iniisip kung saan ako nagkamali, kung may mali ba sa pagkakaintindi ko. Pinagdudahan ko ang sarili kong alaala. Ang sarili kong kakayahan. May isang kasamahan ko, si Ben, ang lumapit sa akin sa pantry. Angela, mag-ingat ka kay Sir Kevin, bulong niya habang palihim na sumusulyap sa paligid. May history na yan sa dati niyang team. Mahilig siyang maghanap ng scapegoat. Ang babala ni Ben ay nagpatunay sa hinala ko. Hindi ako nababaliw. Sinasadya niya ito. Mayroon siyang gustong patunayan, marahil sa tatay niya, at handa siyang tapakan ang kahit sino para umangat. At ako ang napili niyang tapakan. Ang stress ay naging pisikal. Lagi akong pagod, laging kinakabahan. Ang bawat email notification mula sa kanya ay nagpapatayo ng balahibo sa aking batok. Hinihintay niya lang ang isang malaking pagkakamali ko. At nagpasya siyang kung hindi ito darating, siya mismo ang gagawa nito para sa akin. Dumating ang ACG Corporation Project. Ito na ang pinakamalaking isda na nahuli ng Reyes Tech. Isang multimilyong kontrata na maglalagay sa amin sa mapa ng global tech scene. At ako ang pinili ni Mr. Reyes Sr. para pamunuan ito. Ito na sana ang korona ng aking karera. Pero naging korona ito ng tinik. Mula umpisa pa lang, naging anino ko si Kevin. Bawat desisyon ko, kinokontra niya. Ang plano ko ay isang maingat at detalyadong phased migration na may linggo-linggong testing. Ito ang pinakaligtas na paraan. Masyadong mabagal, reklamo niya sa isang pulong. Parang takot na takot kang magkamali, Angela. We need to be bold. Propose the Big Bang Migration. Isang bagsakan. Mas mabilis, mas kahanga-hanga. Kumulo ang dugo ko. Sir, Big Bang Migration Ford System. This complex is corporate suicide. Gitco, ipinapakita ang data. Ang risk ng total data corruption ay mahigit 70%. Hindi natin pwedeng isugal ang kliyente. Mumisi siya. Isang ising mapagmaliit. Risk is part of the game, Angela. This is how men do business. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. I'm the boss. I take full responsibility. Just do as I'll say. Ang huling mga salita niya ay parang isang utos militar. Para protektahan ang sarili ko, nagpadala ako ng isang mahabang email sa kanya, nakasisi ang buong project team, na nagdedetalye ng aking mga babala at profesional na rekomendasyon laban sa kanyang plano. Ang sagot niya ay isang public slap in the face. Nag-reply all siya, Angela, your caution is noted. But let's move forward with ELVA's strategic directive. Time to be innovators, not cowards.
I have this under control. Wala akong pagpipilian. Pinakain ko sa team ang laso na iniutos niya. Bawat araw ng paghahanda ay parang isang martsa patungo sa aking sariling bitayan. Dumating ang bisperas ng migration. Ang opisina ay parang ghost town. 10:00 na ng gabi, nag-i-double check ako ng lahat nang makita ko si Kevin na pumasok sa server room. Mag-isa. Ang server room ay ang puso ng aming operasyon, isang lugar na may mahigpit na security. Sir, may kailangan po kayo, tanong ko. Just making some final adjustments from the main terminal, sabi niya, hindi makatingin sa akin. Para masigurong mabilis tayo bukas. Go home, Angela. You've done enough. May diin sa huling salita niya. Parang isang paalam. Umuwi ako na may dalang isang bolang bakal sa aking sikmura. Kinaumagahan, bago pa man ako makarating sa opisina, tumawag ang cellphone ko. Isang numerong hindi pamilyar. Ang CEO ng ACG Corporation, sumisigaw sa kabilang linya. Doon ko nalaman. Isang ganap na sakuna. Ang buong sistema nila, lahat ng data nila, mga bank records, impormasyon ng kliyente, trade secrets, lahat nawala. Corrupted. Pagdating ko sa opisina, parang may dumaang digmaan. Agad akong ipinatawag sa boardroom. At doon, sa harap ng galit na si Mr. Reyes Sr., inilatag ni Kevin ang kanyang obra maestra. Ang aking mga email. Ang aking project timeline. Lahat ng ebidensya na ako ang maihawak ng proyekto. At ang kasalanan? Ipinasa niya lahat sa akin. I trusted her to execute it properly, Dad. She failed. Preventive suspension, effective immediately. Ang mga salitang iyon mula kay Mr. Reyes Sr. ay parang isang pako na bumaon sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay gumuho ang sahig na kinatatayuan ko. Tumingin ako kay Kevin at ang nakita ko ay isang anino ng ngiti sa kanyang mga labi. Tagumpay. Bumalik ako sa aking desk na parang isang zombie. Ang mga kasamahan ko ay umiiwas ng tingin na para bang may nakakahawa akong sakit. Habang inilalagay ko ang picture frame ng pamilya ko sa loob ng isang kahon, bumuhos ang aking mga luha. Paano ko ito ipapaliwanag sa kanila? Paano na ang pag-aaral ng kapatid ko? Ang gamot ni nanay? Napaupo ako, natalo at handa ng sumuko. At sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ko na parang kidlat. Server Room 3. Ang pagpasok ni Kevin kagabi. At sa itaas na sulok ng kwartong iyon ang maliit, itim na CCTV dam. Hindi ito isang ordinaryong kamera. Ito ay isang high-tech na security device na nagre-record hindi lang ng video, kundi ng screen capture ng bawat computer terminal sa loob. Isang protocol na ipinatupad para sa mga disaster recovery analysis. Isang munting pag-asa ang sumibol sa aking puso. Sa lahat ng kanyang kayabangan, sa lahat ng kanyang pagiging tuso, hindi niya naisip ang isang silent witness. Mabilis akong kumilos. Bago pa man ma-deactivate ang aking access, tumakbo ako papunta sa IT security office. Ginamit ko ang huling hibla ng aking otoridad. George, kailangan ko ng tulong mo, sabi ko sa head ng IT, isang taong may utang na loob sa akin dahil sa isang project na tinulungan ko dati. Para sa official incident report. Kailangan ko ng buong footage, kasama ang screen recordings, mula sa server room 3, mula 9:00 kagabi hanggang kaninang umaga. Dahil ito ay isang lehitimong request para sa investigasyon, at dahil sa aming pinagsamahan, hindi siya nagdalawang isip. Binigyan niya ako ng isang encrypted flash drive. Nagkulong ako sa isang maliit na focus room. Nanginginig ang mga kamay ko habang isinasaksak ko ang drive sa laptop. Nagplay ang video. At doon, sa liwanag ng screen, napanood ko ang buong katotohanan. Napanood ko ang pag-type ni Kevin ng mga maling command. Napanood ko ang paglabas ng mga critical error warnings na binaliwala niya. Napanood ko ang eksaktong sandali nang bumagsak ang sistema, at ang gulat at takot sa kanyang mukha. Pero ang kasunod na eksena ang nagpakulo ng dugo ko. Matapos niyang sirain ang lahat, nakita ko siyang nag-access sa system logs. Sinadya niyang hanapin ang mga error entries, at isa-isa niyang pinalitan ang kanyang user ID nang sa akin. Hindi lang ito kapabayaan. Ito ay isang planadong pagpatay sa aking karera at reputasyon.
Isinara ko ang laptop. Tumigil ang aking pag-iyak. Napalitan ito ng isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Hindi ito laban para sa trabaho ko. Laban ito para sa aking pangalan. Hindi ko dinala ang ebidensya sa HR. Dinala ko ito sa pinakamataas na korte. Nagpadala ako ng isang maikli at direktang email sa sekretarya ni Mr. Reyes Sr., requesting a final appeal meeting. I have new evidence regarding the ACG incident. Ibinigay niya ito sa akin. Sa mismong boardroom kung saan ako sinentensyahan. Pagpasok ko, nandoon na silang lahat. Si Mr. Reyes Sr. sa dulo ng mesa, ang mukha ay isang maskara ng yelo. Si Kevin, na nakangisi na parang isang pusang nabusog. At ang HR director, na maihawak na brown envelope na alam kong naglalaman ng aking termination papers. Miss Angela, binigyan kita ng 5 minuto, sabi ni Mr. Reyes, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Tumango ako. Salamat po, sir. Tapusin na natin to, sabi ni Kevin, nainip. Just sign the papers, Angela. Hindi ko siya pinansin. Naglakad ako papunta sa 70-inch screen sa dingding. Sa ilalim ng kanilang mga mapanuring mata, isinaksak ko ang aking laptop. Sir, sabi ko, nakatingin lamang kay Mr. Reyes Sr. Hihilingin ko lang po na panoorin inyo ito. At pinindot ko ang play. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay nakabibingi habang ipinapalabas ang video. Una, pagtataka ang makikita sa mukha nila. Pagkatapos, habang lumalabas ang mga maling command ni Kevin sa screen, ang pagtataka ay naging pagkalito. Tumingin ako kay Kevin. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay naglaho. Napalitan ito ng pamumutla. Ang mga butil ng pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Nang dumating ang parte kung saan binabago niya ang system logs, isang tunog ang narinig ko mula kay Mr. Reyes. Isang mahinang singhap. Isang tunog ng isang amang nasasaktan. Ang kanyang mga kamay ay naging mga kamao sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mukha ay namula sa galit na hindi maipinta. Nang matapos ang video, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang humuhuning aircon at ang malakas na paghinga ni Kevin. Tumayo si Mr. Reyes Sr. Dahan-dahan. Bawat kilos niya ay may bigat. Naglakad siya, hindi papunta sa akin, kundi papunta sa kanyang anak. Tumayo siya sa likod nito. Security, sabi niya sa intercom sa mesa, ang boses ay kalmado pero puno ng kamandag. Pumunta kayo sa boardroom ngayon din. Tumingala si Kevin sa kanyang ama, ang mga mata ay puno ng takot at pagmamakaawa. Dad. As can explain me. Huwag. Mo. Akong. Kakausapin, sabi ni Mr. Reyes, bawat salita ay isang saksak. Dumating ang 2 gwardiya. Samahan niyo si Mr. Reyes Jr. palabas ng building na ito. Bawiin ang lahat ng kanyang access. Hindi na siya empleyado ng kumpanyang ito. Dad. Please, sigaw ni Kevin habang sa pilitan siyang itinayo. Humarap si Mr. Reyes sa kanya, at sa huling pagkakataon, nagsalita bilang ama. You are not my son. At sa harap ko, ang lalaking sumira sa aking kapayapaan ay kinaladkad palabas, nag-iiwan ng isang landas ng kahihiyan at pagkatalo. Ang hustisya ay dumating. At ito ay mas matamis kaysa sa inaakala ko. Matapos ang insidenteng iyon, ang boardroom ay nabalot muli ng katahimikan. Hinarap ako ni Mr. Reyes Sr., ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malalim na lungkot at pagsisisi. Angela, sabi niya. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano ako nagsisisi at nahihiya. I failed as a leader and I failed as a father. I am sorry. Kinabukasan, sa harap ng buong departamento, inulit niya ang kanyang paumanhin. Ikinuwento niya ang buong katotohanan. Ibinalik niya ang aking pangalan at pinarangalan ang aking integridad. At pagkatapos, ibinigay niya ang isang anunsyo na gumulat sa lahat. Dahil sa ipinakita niyang katatagan at katapatan, at dahil sa kanyang hindi matatawarang kakayahan, itatalaga ko si Miss Angela bilang bagong department head, effective immediately. Ang palakpakan ay umalinggaw-ngaw. Ang mga taong dati umiiwas sa akin ay ngayon nakangiti at binabati ako. Ang promosyon ay hindi lang isang posisyon, ito ay isang simbolo. Isang simbolo na sa huli, ang tama pa rin ang mananaig. Pinamunuan ko ang team.
Nagtrabaho kami araw at gabi. Sa loob ng isang linggo, naibalik namin ang sistema ng ACG at naisalba ang kontrata. Nakuha ko hindi lang ang respeto ng aking team, kundi pati na rin ang tiwala ng aming pinakamalaking kliyente. Hindi ko na muling narinig ang tungkol kay Kevin. Nabalitaan ko na lang na itinakwil na talaga siya ng kanyang ama at namumuhay ng simple, malayo sa karangyaan na kanyang kinasanayan. Ngayon, habang tinitingnan ko ang skyline ng Makati mula sa bintana ng aking sariling opisina, ang opisina na dati sa kanya, hindi na galit ang nararamdaman ko, kundi kapayapaan. Ang pagsubok na iyon ay sumukat sa aking katatagan, pero sa huli, ito rin ang nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing mayroon ako. Natutunan kong ipaglaban ang aking sarili, at sa paggawa noon, natagpuan ko ang isang mas matatag at mas buong bersyon ng aking pagkatao.